Okay, so salamat po sa magandang awit, ang mensahe. Marami tayong hindi naintindihan, pero ang sabi, we can trust the Lord's hand. So salamat po, mayroon tayong Diyos na tunay na trustworthy. At purihin po ang Panginoon sa kanyang biyaya sa atin, na patuloy niyang ibinibigay sa atin. So, magandang gabi po sa ating lahat. So, marami tayong mga wala yata ngayong gabi. Baka nalalamigan, no? Nakakalimot. Nasaan kaya sila? So, sana po ay sila'y makarating pa rin. At sa mga susunod na mga gawaing tulad nito ay, sabi nga po, hindi po ito mapabaya ang gawain. So, ngayon nga po ay Miyerkules, unang Miyerkules ng buwang ito, August, at every first Wednesday of the month ay ako po'y, yun po yung aking schedule para makapagbahagi ng salita ng Diyos. Every other month ay ating Lord's Supper. So kaya every other month ako nakakapagsalita sa prayer meeting natin, and the rest ay ang atin pong mga kamanggagawa. At salamat po sa Panginoon na mayroon tayo mga kamanggagawang ginagamit ng Panginoon sa pagbabahagi ng Kanyang salita. So oras po natin ay 6:40. So tayo po ay magbabasa na po ng banal na kasulatan. At buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa aklat po ng Mateo. Okay? At sa chapter 7 po ang ating text ngayon, sa verses 7 to verse number 11, ang atin pong babasahin. Matthew chapter 7, from verses 7 to verse number 11. At tayo po ay tumayo as our respect to God as we read these words. Just follow me. Sundan na lang po ninyo ang aking pagbasa. Ito po ang sabi ng talata. Sabi po ng Panginoon, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y makakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakakasumpong, at ang tumutuktok ay binubuksan. O anong tao sa inyo ang kung siya'y hingan ng tinapay ng kaniyang anak, ay bato ang ibibigay? O kung hingan siya ng isda, ay bibigyan niya ng ahas? Kung kayo nga, bagamat masasama, ay marunong mangagbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa Kanya? Pagpalain po ng Diyos ang Kanyang banal na salita. Tayo po'y manalangin. Mapagpala po namin Diyos, aming Ama. Muli po kami po'y nagpapasalamat sa inyo sa gabing ito at sa araw na ito, araw ng Miyerkules, na kung saan nga po, Panginoon, ito po yung aming schedule as church upang kami po ay magsama-sama na makaganap ng gawain ng pananalangin. At salamat po, Panginoon, na kami nga po'y dinala mo rito, bagaman ang amin pong ibang mga kasamahan ay wala. Ngunit salamat po, O Diyos, sapagkat ang isang tiyak po namin
Kayo ay kasama po namin sa dakong ito sapagkat kayo ang may sabi. Kung saan nagtitipon ang 2 o 3 sa iyong pangalan, kayo po ay nasa kalagitnaan po namin. At Lord, kami po'y humihingi po ng iyong gabay at patnubay sa amin pong pag-aaral ngayong gabi. Tutulungan mo po ang inyong lingkod na makapagbahagi ng nais mo sa bawat isa sa amin. At ngayon din po, Panginoon, ay ang mga pakikinig ng iyong mga anak. Kayo rin po naman, O Diyos, ang kumilos at tumipo ng mga puso upang ma-absorb ang mahalagang katotohanang itinuturo mo sa aming buhay at masumpungan po ito sa aming mga buhay. O Diyos, ito po yamin dalangin sa iyo na may pagpapasalamat. Hiningi po ang lahat sa iyo sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Tayo po ay magsiupo at katulad po ng aking nabanggit na every Wednesday ay ang atin pong gawain ay ang atin pong prayer meeting. Yan po yung ating schedule every Wednesday ay tungkol po sa atin pong panalangin. Kaya po ngayong gabi, ito po yung ating pag-uusapan tungkol po sa panalangin na karaniwan na po namang nag-aaral tayo sa paksang ito at tayo po ay tinuturuan at pinapaalalahanan sapagkat ito po ay napakahalagang bahagi ng iglesia po natin. Buhat noon hanggang ngayon at hanggang mayroon tayong pagkakataon ay tayo po'y patuloy na mag-aaral sa paksang ito. At salamat po naman sa ibang mga nagsasalita tuwing Miyerkules ay nagbabahagi pa rin po ng tungkol sa gawain ng panalangin. At salamat po naman mga kapatid na kayo po'y nandito ngayong gabi. Pagkaman ang iba ay wala, ay salamat po na kayo po ay nandito ngayong gabi. So, ngayon pong gabi, ang atin pong paksa ay ang tungkol nga po sa panalangin, ang gawain ng panalangin. Yan po ang paksa po natin, at paano po natin ito ibinibilang? How do we count this work of prayer? Sana nga po mga kapatid ay ito po ay ating tunay na nakikita ang kahalagahan po nito sa ating buhay. So dito po sa ating talata mga kapatid ay masasabi po natin na ipinakita po ng Panginoong Hesus ang kahalagahan po ng panalangin. So the first point of our lesson tonight is the importance of prayer. At ito nga po ay isa sa napaka-importanting lesson na itinuturo po ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo. At kung inyo pong papansinin, ay ito po'y itinuro ng ating Panginoong Hesus doon po sa bundok. Ito po'y bahagi ng tinatawag na the Beatitudes of our Lord Jesus Christ, doon po sa Sermon on the Mount. Yan po, kaya po inyong babasahin from chapter 5 to chapter 7 is about the Sermon on the Mount ng ating Panginoong Hesus. Yan po yung tinatawag na Beatitude. At para sa atin pong kaunawaan, ano ba yung ibig sabihin ng Beatitude? Ay tininan ko po, ito po ay blessings, pagpapala. Kumbaga naroon yung mga pagpapala, magandang buhay, blissful, gladness, happiness. Ilan po lamang yan sa mga kahulugan na tininan ko po yung kahulugan ng salitang Beatitude. Ibig sabihin ay ito po'y magandang bahagi sa buhay po natin. Kaya nga po makikita natin from the very beginning ng chapter 5, nung sila po ay nasa bundok,
Binanggit na po riyan from verse number 3, yung salitang mapalad, 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 mapalad. Napakaraming beses na binabanggit po ng kapitulong ito na ang ibig sabihin po ay ito pong panalangin na ibinahagi po niya rito sa kanyang pagtuturo ay isang tunay na napakahalagang bahagi sa buhay nating mga tao. Ano po? So, kaya nga po napakahaba nung kanyang pagtuturo rito at dito nga po sa ating binasa ay isinama niya rito yung tungkol sa pananalangin doon sa kanyang sermon sa bundok. Sa napakaraming kanyang mga binanggit na ay kanyang isinama ang tungkol sa gawain ng panalangin. Dahil ito po ay napakahalaga. So, kaya po niyan binanggit ay sapagkat ito nga po'y isang bahagi na dapat po ay pinapahalagahan ng bawat Kristiyano sa kanilang buhay at hindi po nila ito dapat na pinababayaan. O natin ay hindi po natin ito dapat na pinababaya. Kaya po sa early part of the ministry ng ating Panginoon, sa record po ni Mateo, dito pa lang po sa unang bahagi, early part ng aklat na ito ng Matthew, ay binanggit na po rito ang marami mga bagay at binanggit na nga po rito ang tungkol sa panalangin. Hindi po niya ito ipinagpahuli. Okay? Sa mga pagtuturo, hindi po niya ito kinalimutan. Ito po ay binanggit agad ng ating Panginoong Hesus upang ipaunawa sa atin na itong panalangin ay napakahalagang bahagi sa buhay po nating mga mananampalataya. So sana po mga kapatid ay nakikita nyo ang katotohanan ito sa gabing ito, na ang panalangin po ay hindi isang gawaing sabi nga'y pwede nating ipagpalagay-lagay, kundi ito po ay ipinakikitang dapat ay maging major part ng ating buhay bilang mga anak ng ating Panginoong Diyos. Hindi po niya yan babanggitin kung hindi ito mahalaga sa buhay po nating mga mananampalataya. At alam naman po natin na sa mga sumusunod na mga talataan, sa maraming bahagi ng banal na kasulatan ay inuulit ito at mamaya po tayo ay babasa ng maraming mga talata para makita po natin ang kahalagahan nitong gawain po ng panalangin. So ipinakikita lang po natin sa simula, ang atin pong gawain ay ng panalangin ay importante. Kaya po ang araw ng Miyerkules sa atin pong iglesia ay napakahalaga. Nakakalungkot lamang po na ang marami seems to be, sana po ay mali ako, na hindi totoong mahalaga sa marami. Okay? Sana po ay hindi tayo ganon. Sana po valid ang ating reason why we could not attend prayer meeting sa time ng Miyerkules. Kung meron man tayong reason, sana po ay nakikita po natin ang kahalagahan ng panalangin ito. Pero nakakalungkot nga po, every Wednesday, kung ating titingnan ang ating attendance, ay napakarami po ng space na wala. Na every Sunday ay masasabi po nating puno. Pero Wednesday, kakaunti po ang dumadako. Yan po yung malungkot na bahagi rito. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, ang panalangin sa ganong sitwasyon ay ipinauunawang hindi naman yan totoong mahalaga sa buhay ko. O hindi rin niya nakikitang ito ay napakahalaga sa church. Kaya po ito ating binabanggit upang ipaunawa ang bahaging ito.
ay upang makita natin na ito po ay hindi natin dapat pinababayaan, kundi binibigyan po natin ng pagpapahalaga sa ating mga buhay. Amen po mga kapatid? Alam po ninyo, tayo po ay maraming pinapahalagahan at pag sinasabi nating mahalaga sa atin, hindi tayo nawawala. Mahalaga sa atin eh. Kaya tayo napunta roon dahil mahalaga sa atin yun. Okay? So pinaglalaanan natin ng panahon. Ngayon, yung panalangin po mga kapatid ay importante sa buhay po ng iglesia. Amen po mga kapatid? Okay, so yan po ang ating unang ipinapaunawa. Ngayon, dito po sa ating pangalawa ay ang gawain po. Ang gawaing dapat pong gawin sa panalangin. Dito po sa ating talata, ano bagang ipinakikita rito? Ang gawaing dapat gawin sa panalangin, the work to be done in prayer. Dito po sa ating talata, napakasimple naman ang ating pag-aaral ngayong gabi. Ito po yung reminder po lamang natin. Ang sabi po dito sa verse 7, ito po ay paghingi. Asking. Naririyan. Ang panalangin po ay paghingi. Sabi riyan, kayo'y magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Yan po ang malinaw na ipinakikita rito. Ito po ay paghingi. Ano pa ang sabi ron? Hindi lamang paghingi, kundi ito po ay paghanap. Magsihanap kayo. So ang panalangin po ay paghanap, seeking, paghanap ng ng mga biyaya, ng mga katugunan na kinakailangan natin sa ating buhay. At ang sabi po, ito rin po naman ay pagkatok natin. So tayo po ay sinasabing humingi, humanap, kumatok. Okay? Yan po ang sabi ng verse 7 sa ating mga mananampalataya. Ito po ay turo ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Hesus, at tayo po ay pinapahingi sa Diyos. Hindi kung kanino, kundi sa ating Panginoong Diyos Ama na nasa langit. Okay? Yan po yung malinaw. Ito naman ay napakalinaw sa ating banal na kasulatan. Salamat po na mayroon po tayong kamalayang itinuturo ang banal na kasulatan na ang sabi tayo ay humingi, humanap, kumatok, at ito po ay doon sa Diyos na gumawa ng langit at lupa, sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, alam po niyo mga kapatid, masasabi po natin na ito pong bagay na ito ay importanteng bahagi sa buhay natin. At ito po ay isang pribilehiyo sa buhay nating mga anak niya. Amen? Sana po ay napifeel natin po yung katotohanan ito na naroroon ang Diyos na napakabanal, napakataas, ay akin siyang nalalapitan at natatawagan. So, makikita po natin dito yung sinasabi ng talata ng ating Panginoon, magsihingi kayo. So, ito'y paghingi, gawain ng paghingi. At alam po niyo mga kapatid, tayo po ay may mga pangangailangan sa ating mga personal na buhay. Tama? Meron ba kayong kailangan sa buhay ninyo? Meron tayong pangangailangan sa church. Meron tayong pangangailangan sa kung ano-anong bahagi. Ang ating bansa ay may pangangailangan. And praise the Lord na tayong mga anak niya ay binigyan ng ganitong biyaya ng ating Panginoong Diyos. Hindi po mahirap
hihingi ka lang, tutok-tok ka lang sa Diyos, Ama na nasa langit. At salamat po naman na ang ating Diyos na ito'y Diyos na buhay. Diyos na tunay, makapangyarihan sa lahat. Yan po yung ating Diyos na tinatawagan. Kaya nga po, nawa po'y nakikita natin ang mga bagay na ito. Sabi po ng talata, humingi kayo, kumatok kayo, tumawag kayo, kayo ay makakasumpong. Okay? So binigyan ng assurance tayo, na tayo po ay kung hihingi, tutok-tok, maghahanap, ang sabi, makakasumpong tayo. Mamaya po, babasa tayo ng mga talata. So yan po yung gawaing gagawin po natin na dapat natin ginagawa. Gawaing gagawin, the work to be done is to pray, to knock, to seek, to ask. Yan po yung very clear na statement. No? So mga kapatid, sana po'y nagkakaroon tayo ng ganitong kamalayan. So yan po yung gawain. Okay? So yan po yung ating Panginoong Hesus ang nagbabahagi sa kanyang mga alagad nung siya nga po ay nanduroon sa bundok. At purihin po ang Panginoon sa katotohanan ito. Ngayon, yan po yung gawain. At dito po naman, sa ating pagtingin sa talata, ay ipinakikita rito na ito po yung ating katungkulan. Ito po ay instruction. Kung mayroong gawain, ito po ay instruction. Ang sabi rito, magsihingi kayo. Ask. No? Humingi kayo. Yan po ay utos ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga anak na tayo po ay gumawa ng gawaing ito. Hindi naman totoo nating pahihirapan pa yung ating isipan. Ang atin lamang sinasabi ngayon dito, makarating tayo sa realization ng gawaing ito. Instruction sa mga mananampalataya, instruction sa iglesia, ang gawaing manalangin. No? Yun po yung nais nating maipakita rito. Ask, seek, and knock. Instruction yan. Doon po sa isang talata pa, at naririto po yung mga talatang nais kong basahin. Sa Luke 19:11 verse 9, tingnan po ninyo. Ang sabi ng ating Panginoon. Luke chapter 11 verse 9. Magbabasa po tayo ng ilang mga talata. 11 verse 9. At sinasabi ko sa inyo, magsihingi kayo, at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo, at kayo'y makakasumpong. Magsituktok kayo, at kayo'y bubuksan. Cross-reference po yan. Sinulat din po ng mga alagad dito. At ang sabi po din doon sa Luke 18 verse 1, ito yung Panginoong pa rin ang may sabi. Ito po na may napag-aralan natin. Sabi po ng 18 verse 1, sinalita ni Jesus sa kanila ang isang talinaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag manglupaypay. Napakalinaw po mga kapatid. Merong instruction, kumatok kayo, humingi kayo, humanap kayo, at ang sabi rito, magsipanalangin kayong lagi at huwag manglupaypay. Ang nakakalungkot po, sa ating iglesia, it seems to be prayer is not so important.
sa marami. Kaya nga po, aking dinadama ito, at minsan ako ho'y nanlulumo sa sitwasyong, ano ba ang aming attitude sa gawain ng panalangin? Kumusta ba ang Good Shepherd members about this work of prayer? Seems to be hindi totoong mahalaga ang gawain. Okay? Kaya po natin ito binibigyang diin ngayon. Every Wednesday, tayo po'y napunta rito, meron tayong prayer meeting, but seems to be, doon sa mga iba, they don't bother to attend prayer meeting. Ito po'y ating binibigyan ng pansin upang sa ganun ay makarating tayo sa realization sa ating spiritual na buhay. Very clear ang ating Panginoon. Magsipanalangin kayong palagi at huwag kayong manglupaypay. Sabi po sa English, and he spake a parable unto them. Ano po ang sabi rito? That men ought always to pray and not to faint. No, palaging manalangin at huwag manglupaypay. Ibig sabihin, magtuloy-tuloy tayo sa pagtawag sa ating Panginoon. Another verse, John 16, verses 23 and 24. Sabi ko nga po sa inyo, babasa lang tayo ng mga talata para ma-realize po natin ang value ng prayer. 16, 23 and 24. Ito po ang sabi ng talata. At ng araw na yaon ay hindi kayo, At sa araw na yaon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anumang tanong. And then sabi rito, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y hihingi ng anuman sa Ama, sa aking, ay ibibigay ko sa inyo sa aking pangalan. No? Katotohanan. And then, nasabi ng 24, hanggang ngayon, wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Kayo'y magsihingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Mga kapatid, hanggang ngayon wala pa kayo, hindi kayo nahingi. Humingi kayo. So, marami pong talata akong inilista rito. James chapter 1, verses 5 and 6. Chapter 1 ng Santiago, talatang 5 at 6. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon sa dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. So nandiriyan po, may kulang sa iyong karunungan, humingi ka sa Panginoon. Ang dami pong talata na tungkol po sa prayer. Ano po? Maging doon sa 1 John chapter 3 verse 22, chapter 5 verse 14 and 15. Yan po'y binabanggit ng talata. So hindi po natin mababasa ang lahat. Sinasabi ko lang po sa inyo, napakaraming beses na binabanggit ang prayer sa banal na kasulatan. Okay? Sabi po ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Pray without ceasing. Magsipanalangin kayong walang patid. Okay? So, yan po yung sabi ng talata. Colossians chapter 4 verse 2. Colossians chapter 4 verse 2. Manatili kayong palagi sa panalangin na kayo'y mangagpuyat na may pagpapasalamat.
Manatili kayong lagi sa panalangin. Na? Ang daming talata niyan, mga minamahal. Ay nakakalungkot nga po. Dahil itong gawaing ito na patuloy at paulit-ulit na binabanggit ay atin pong nakakaligtaan. Tunay na hindi po marapat itong mangyari. Ephesians chapter 6 verse 18. Ephesians chapter 6 verse 18. Ang sabi po rito, na magsipanalangin kayo sa espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon. Sa buong panahon. Magsipanalangin kayong palagi. Yan po ang sabi ng talata. At mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Okay? Napakaraming talata po ang ating mababasa dito sa banal na kasulatan. At maging doon sa Daniel chapter 6 verse 10, alam po natin 3 times a day si Daniel ay nagpipray. Psalms 55 verse 17. Ano po ang sabi ng talata? Sa hapon at sa umaga at sa katanghaliang tapat, ako'y dadaing at ihibik at kanyang didinggin ang aking tinig. Okay? So yan po yung sabi ng talata. Yan po ang sabi ni David. Hapon at umaga, sa katanghaliang tapat, 3 times a day, meron din po siyang prayer. Mga kapatid, tunay na napakarami po. Maging sa Acts 2:42, Acts chapter 3 verse 1, ay napakarami pong mga talapa sa banal na kasulatan ang tungkol sa prayer. So, nandiriyan po ang instruction po na tayo po ay sinasabing manalangin tayo, humingi tayo, kumatok tayo. Yan po ay instruction ng ating Diyos sa atin. So sana po mga kapatid, ito po ay ating nakikita. Sana po mga kapatid ay hindi natin ito pinababayaan. Okay, ngayon, tingnan po natin ang ating talata. Naririyan po yung gawain, humingi, naririyan ang instruksyon sa atin, at pagkatapos ay yung biyaya. Ano po ang sabi dito sa ating talata? Blessing in prayer. Sabi po ng ating verses 7 and 8 and 9 and 10, ay binigyan po tayo rito ng assurance ng katugunan mula sa Diyos Ama. Okay? Ang Panginoon nagsasalita rito at ito po ay sinasabing manalangin tayo sa Ama. Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Napakaliwanag po. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. No? Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Okay? Kumatok kayo at kayo'y bubuksan. Very clear po ang instruction dito sa ating talata. Assurance na sa atin pong pananalangin ay naririyan po ang ating Panginoong Diyos. Okay? Sana po tayo na encourage na mga talatang ito. Natugon po ang ating Panginoon. Yun po ay magandang ating maitanim sa ating mga puso at isipan. Ang Panginoon natin ay tumutugon sa atin pong mga panalangin. Yan po ang ating itanim sa puso natin.
No? At gayon din po ay makikita po natin dito, mula po doon sa talatang 9 at 10, na ang ating Diyos Amang ito ay nagbibigay ng best answer. No? Inyong tingnan, ang sabi po rito sa verses 9 and 10, o anong tao sa inyo na kung siya'y hingan ng tinapay ng kaniyang anak, ay bato ang ibibigay? O kung hingan siya ng isda, ay bibigyan niya ng ahas? And then ang sabi ng verse 11, kung kayo nga bagaman masasama ay marunong mangagbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Anong binibigyan dito ng diin? Assurance na siya ay tumutugon at assurance na siya ay magbibigay ng best sa atin. Mga kapatid, alam po ninyo, minsan, hindi natin nabubulay ang mga bahaging ito. Kaya tayo nag-aaral. Every Wednesday, meron tayong prayer meeting. Yan nga po ang intention ng ating pag-aaral ay upang i-remind tayo ng halaga sa panalangin. At makita po natin dito na ang ating Ama sa langit ay nakikinig. At nanduroon ang katotohanan ng best ang Kanyang ibibigay sa atin. Sana po'y maitanim natin sa puso natin yun. Ako ho'y mayroong ipinagpipray. Bagaman hindi ko pa nakikita ang tugon ng Panginoon, ako po'y naniniwalang makikita ko yun. At ang prayer ko po, Lord, kung ano man po ang inyong kalooban, dahil minsan, ang ating hinihingi ay hindi kalooban ng Diyos. No? Pero yung tugon ng Diyos, ayun po yung best sa atin. Yun yung best sa atin. Okay? Kaya nga sabi riyan, sino sa inyo ang hininga ng inyong anak? Pahingi po ng tinapay. Anong sabi rito? Anong ibibigay? No? Ibibigay yung bato. At pagkaisda ang hinihingi, ahas ang ibibigay. Wala namang amang gayon. Tayo nga, tayo'y masyadong, kumbaga, yung damdamin natin ay gayon na lamang yung pagmamahal natin sa ating mga kasama at mga anak. Kayo nga ay kang masasama. Hindi kayo gumagawa ng ganyan. Nabibigyan nyo ng hindi magandang inyong anak. Much more ang Diyos natin. Kaya po mga kapatid ay ito po yung ating pinag-aaralan. Sa totoo po, kamakalwa ko pa po ito, ginawang lesson ito. At akin pong palagi binabalik-balikan, binubulay. At sa tunay po, talagang nararamdaman ko yung sarili ko. Lord, marahil ako rin ay kulang. No. Pero sana po mga kapatid, ma-improve yung ating mga sarili sa bahaging ito at tayo po'y mapaalalahanan. Mabuti po ang ating Diyos. Amen? Kaya nga po sa huli, ano ba yung attitude natin na dapat ma-develop sa panalangin? Una po ay matutunan natin ito. Matutunan natin ito. Okay? Anong ibig natin sabihin doon sa matutunan? Yung hindi lamang po natin ito alamang gawin, kundi yung pagkatuto rito, ito po'y ating pinagnanasaan. Well, normal na po sa atin. Every Wednesday we have this service.
Sabi natin prayer meeting, tayo nananalangin, alam natin, pero hindi natin ginagawa. So, ang sinasabi nating matutunan natin dito ay atin po itong inilalagay sa gawa. Okay? So, yun po yung ating unang nais may unawa. Matutunan po natin, mga kapatid. Mahalaga po ang prayer. Sa mga nakikinig na nasa online, kung kayo nakikinig, sana po'y tayo magsikap sa gawain ng panalangin. Hindi lang pong matutunan, kundi tunay na pagnasaan natin. Ako'y mananalangin. No? Katulad ni Daniel, katulad ni David, 3 times a day nagpipray. Ay bakit nagagawa niya yon? Sapagkat kanyang natutunan at siya po ay nagnais. Pinagnanasaan niya mag-pray sa Panginoong Diyos. Amen? Oo, meron pong ganyan si David. At siyempre, maging katuwaan po natin ito, maging tunay na maging tuwa tayo sa gawain ito. Makakausap ko ng muli, ako'y tatawag na muli sa Panginoon, sa aking Ama na nasa langit. Alam po niyo mga kapatid, dapat po tayo makarating sa bahaging ito. At gayon din po naman ay ito po'y ating pagtapatan. Anong ibig nating sabihin? Hindi po lamang for 1 week time, for 1 month time, kundi maging buhay natin ang gawain ito na nananalangin. Well, as human, tayo po'y may mga lapses, pero sana po ay palagi nating makita ang ating sarili dito sa mahalagang gawain ito. Ako rin po ay nagsabing ako'y palaging magpipray sa Panginoon. Hindi ko rin po nagagampanan palagi. No? Nakakaliban din ako. Pero pag naalaala ko, Lord, nakalimot po ako. At nagsisikap ako mag-pray. Mga kapatid, ito po yung ating pinag-aaralan, binabanggit dahil ito nga po ay mahalaga. At dahil po ang ating Panginoon ay tunay na tumutugon sa mga panalangin po. Sa atin pong pagtatapos, diyan po sa Matthew, meron po diyang istorya sa 15, verses 21 to 28. Meron po diyang isang Canaanite woman. Nang istorya po riyan, yung kanyang anak ay masyadong pinahihirapan ng masamang espiritu. Lumapit siya sa Panginoon. Lord, mahabag po kayo sa akin. Ang akin pong anak ay pinapahirapan ng masamang espiritu. Mahabag po kayo. Sa tunay, very discouraging pa yung sagot ng Panginoon sa kanya. No? Ako ikay sinugo lamang sa Israel. At itong ebanghelyo dapat ay sa Israelita lamang, hindi ito dapat ibigay sa aso. Yun po ang sabi. Ano sagot ng babae? Ang aso man po ay kumakain ng mumo na nahuhulog mula sa dulang ng kanyang Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Sa laki ng pananampalataya mo, anak, pinagaling na ang iyong anak. Right away, gumaling po yung bata. No? Tinitest ng Panginoon ang babaeng ito sa kanyang paghingi at ipinagkaloob right away ng Panginoon ang kanyang kahilingan. So mga kapatid, sana po ay makita po natin ang bahaging ito at sana po ay baguhin na natin ang ating mga sarili sa asal ng tawalan ng tunay na espiritu ng panalangin. Sana po'y baguhin natin ang ating mga sarili na every Wednesday, tayo po'y magsikap na dumako rito.
kung wala rin lamang namang hadlang, tayo po yung magsama-sama. Katulad po ng Church of Jerusalem, sama-sama silang gumagawa ng kanilang gawain, maging sa prayer. Ano po? Ngayon, ang dami nating mga kailangan, ay tayo po'y magsama-sama sa gawain ito. Naririyan po ang Panginoon, nakatingin sa atin, kita niya ang ating iglesia ngayong oras na ito. Na kung tayo po'y naghahanap, kita ng Panginoon ang bawat isa sa kanila kung nasa saan. But ang atin pong encouragement sa bawat isa, katulad ng sabi ng ating pag-aaral, as I said, naririyan po sa early chapter ng gospel na ito, isinulat na, ibig sabihin, isinama na sa napakaraming mga mahalagang bagay, ay makita po natin ang value, importance ng panalangin sa buhay natin personally, sa buhay po ng iglesia po natin. Sana po'y makita natin. At sana po ay baguhin na natin ang ating mga sarili sa gawain ito ng panalangin. So, salamat po sa Panginoon at sana nga po ay tayo po'y napaalalahanan ng Kanya pong banal na salita. At asahan po natin ang Panginoon ay kasama po natin ngayong gabi. Tayo po'y manalangin. Mapagpala po namin Diyos, aming Ama. Kami nga po'y nandirito sa inyo pong banal na harapan. Salamat po, Panginoon, na muli kami po'y dinala mo sa dakong ito. Upang gampanan po namin, O Diyos, ang napakahalagang gawain. Ang gawain po ng pananalangin. At salamat po, Panginoon, sa inyo pong pagkakataong ibinigay sa amin na kami po'y makapagbulay ng tungkol sa gawain ito. Lord, tulungan mo po, Panginoon, kami. Nakakalungkot po sa katotohanan na minsan binabanggit lang namin na mayroon kaming Wednesday prayer meeting. At ang nakakalungkot po, O Diyos, napakarami po sa mga kapatiran. Hindi po seryoso sa ganitong gawain. Hindi po pinapahalagan ang napakahalagang gawain. Sana nga po, Panginoon, katulad po ng aming pag-aaral ngayong gabi, mabuksan ang aming diwa at amin pong iayos ang aming mga sarili at kami po ay tunay na magsikap sa gawain ng panalangin. Lord, sa totoo, kami po ay maraming mga dalahin sa mga individual na mga kapatiran, Panginoon, marami kaming mga dalahin sa aming buhay. As church, mayroon po kami mga dalahin, O Diyos. Lord, kami po'y nandirito ngayon sa iyong harapan. Patawarin mo po kami sa mga wrong attitude po namin. At alam po namin, Panginoong, hindi kayo nagagalak sa mga ganong asal. At aming Panginoon, kami nga po ay humihingi po ng inyo pong patnubay, gabay, upang ang buhay po namin ito ay amin pong pagsikapang maiharap po namin na kapuri-puri at katanggap-tanggap sa iyo dahil kayo nga po ang Diyos na napakabanal, napakamapagbiyaya at nakikinig sa mga dalangin ng iyong mga anak. Ama, ito po amin dalangin may pagpapasalamat sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus, hinihingi po namin ang lahat ng ito. Amen at amen. Salamat po at tayo po ngayon ay dadako na po sa ating mga panalangin.